So itong gupit na 'to mga kabarbers ay step by step kong ituturo at isa rin 'to sa paraan ko mga kabarbers kung paano napapadali yung paggugupit ko. So napaka-basic lang nito mga kabarbers kasi hindi na tayo gagamit ng guide dito. Zero lang yung gagamitin ko. Tantsahan lang 'to mga kabarbers. So ayan, ito yung before ng kanyang buhok. Ayan. Tapos pulsuhan lang naman 'to. So tinaas ko yung adjuster niya. Zero, wala siyang guide. At dito nga ako nagsimula sa likod. So, ayan. Sundan nyo na lang mga kabarbers kung ano yung ginagawa ko. Yan, zero ka agad. Kailangan tansyahin mo. Huwag masyado mataas. So, ayan, panoorin nyo na lang mga kabarbers kung ano yung ginagawa ko. Sa magabaguhan pala mga kabarbers, kung hindi nyo naman kaya na zero talaga, rekta, kasi kapag baguhan kasi talagang pwedeng mauka talaga yan. May, may posibleng mauka kasi nga hindi pa nila kontrolado yung pulso. Kaya puwede rin naman kayong gumamit ng guide. So, itong technique na 'to ay pinapakita ko lang. Kapag ganito kasi ang ginawa mga ka-barbers is napapadali yung paggugupit kasi hindi mo na kailangan ng guide, direkta na. Malinis na kaagad yung mga gilid niya. So, ganyan lang naman mga ka-barbers ang aking gagawin. At pagkatapos nga pala natin gamitan ng zero ay nag-overcome ako. Yan, suklay. Tapos tatanggalin natin yung kaunting kanto lang, yung mga nakausling buhok. Ayan. Tapos yung pinakababa niya talaga dapat nakasagad yan. So ayan, nakikita niyo malinis yung pinakababa niya, 'di ba? Tapos habang umaangat ay medyo kumakapal. Ganyan yung transition niya. Tapos dito naman sa side ay nagkorte na nga ako dito sa side para malinis kaagad tingnan. So ganun yung step by step. Bago natin iwan, kailangan malinis na kaagad. So lumipat nga tayo dito sa kabila. Ganun din naman yung gagawin. Walang pagbabago. Kung ano yung sa kabila, dapat ganun din yun naman sa kabila para pantay kaagad. So, panoorin niyo na lang mga barbers kung ano yung step by step na ginagawa ko. Low taper fade, zero, walang ginagamit na guide para mas mapapadali. So, ayan, pagkatapos ko nga dito sa likod ay punta tayo sa kabilang side. So, ayan, bago ko siya iniwan ay tapos na, malinis na. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ganun pa rin, zero pa rin yung aking ginamit. Ayan, tansyahin na lang nyo kung susubukan nyo itong walang guide na to. Tansyahin nyo yung taas. So mababa lang kasi low taper fade nga tayo. Saka kapag yung nag-aaral ka palang magupit mga kabarbers, kailangan dyan pati yung suklay pinag-aaralan din kung paano yung hawak ng suklay. So yun, importante yung suklay mga kabarbers. And syempre kailangan yung suklay mo is yung flat. Kailangan kapag mag-aaral kayo ng gupit, kailangan maganda rin yung suklay nyo kasi mahirap din kasi kapag yung suklay, yung ang ginagamit mo ay yung basta-basta suklay na lang, kung ano-anong suklay na lang. So, kung napapansin nyo, yung ginagamit ko, ganitong suklay na kulay black, tsaka na manipis siya na flat. Ito yung magandang gamitin talaga kapag nagugupit ka ng barbers or kahit anong klaseng gupit, lalo na sa flat top. Maganda tong suklay na to kasi manipis lang siya tsaka flat. So meron kasi mga suklay na yung may mga bukol yung gilid, so wag yung gagamitin yung kasi lalo na baguhan lang kayo, mahirap yun. So ayun nga mga kabarbers, tapos na tayo dito sa kabila. Ayan, kung nakikita nyo naman, ganyan yung result niya. Kapag sinundan nyo lang yung mga step by step mga kabarbers ay madali lang naman itong makuha. Diba? Wala tayong ginamit na guide. Nakikita nyo naman malinis na. Tansyahan lang talaga at kailangan pulsuhan. So dito naman tayo sa kabilang side. Kung ano yung step na ginawa natin sa kabila, ganun din naman yung gagawin natin dito. So meron akong mga full tutorial step by step sa mga nauna kong video na in-upload. So panoorin nyo na lang guys. So siya nga pala, alam nyo ba na yan, clipper lang talaga yung ginagamit ko dito sa paggugupit. And wala akong ibang mga gamit na ginagamit kagaya ng detailer. So ito rekta na to, clipper lang lahat, tapos yung gunting labaha. Pero kung may mga gamit kayong mga bago, yung mga detailer, yung mga pang-lining, so mas maganda yun kapag meron ganun, di ba? So pero kayang-kaya naman kahit na clipper lang talaga, gunting tsaka labaha. At so ayun nga mga kabarbers, so ayan, may nakikita nyo naman, di ba? Pwede na. Pero hindi pa tayo tapos mga kabarbers at lilinisin pa natin talaga yan. So ang susunod natin gagawin ay mag-shave tayo. Ayan, aahitan natin yung gilid para mas lalong luminis. So, ayan, sundan nyo na lang yung step by step.
Pag nag-aahi tayo kailangan mag-ingat, dahan-dahan lang, kailangan magaan lang yung kamay, relax lang, 'wag masyadong bibigatan yung kamay kasi may posibleng makasugat tayo. Ang laking tulong ng pagse-shave yung pagkokortis sa gilid, pero kailangan 'wag masyado mataas, yung lining lang, linisin lang yung mga medyo kalat-kalat na mga buhok. Yung bagong gupit kasi na may shave sa gilid, 'di ba? Ang linis tingnan lalo na sa mga bata, sa mga estudyante. So yun ang kinagandahan kapag nag-shave. So tapos na nga tayo mag-shave mga kabarbers. Ayan. Nakikita nyo naman, pwedeng-pwede na, malinis na, 'di ba? Yung likod, yung magkabilaang side. Ang gagawin naman natin ay tingnan natin kung kailangan babawasan yung sa tuktok or kung okay din naman kahit wag na, pwede rin naman. Depende yan sa buhok ng ating ginugupitan. So itong sa akin ay binawasan ko nga yung sa bangs niya kasi medyo hindi na nababagay tapos medyo mahaba na. So ayan, nagpabawas nga siya ng kaunti. So ganun lang naman mga kabarbers. Sa mga gusto matutong magupit, sundan nyo lang po yung aking ginawa, step by step. Sana ay nakatulong ako sa inyo. So ganun lang naman mga kabarbers. Maraming salamat and God bless. Ayan, swabing-swabe yan, no? Ayan. Malinis, saktong-sakto talaga tong pamorma o pang estudyante, pwede rin. So, ganun lang, no guard yung paggugupit natin dito mga kabarbers. So, marami akong mga video na in-upload, mga step-by-step tutorial. So, malaking tulong talaga kapag manonood ka ng mga video. So, ayan mga kabarbers, see you sa next video tutorial.